Gaya po ng dati mainit ang labanan ng mga kandidato sa Maguindanao, ang dating magkakamping pamilya magkalaban na ngayon. Ang mainit na balita hatid ni Jiggy Manikad. Opo, lahat ito ay paninira. Magkasangga sa eleksyon noong 2010 ang mga pamilya Mangudadato at pamilya Mastura. Parehong nanalo ang tandem ni incumbent Governor Toto Mangudadato at Vice Governor Justin Mastura. Pero ngayong 2013, nagkahiwalay ng dalawang makapangyarihang pamilya dito sa Maguindanao. One-on-one sa pagkagobernador sina Governor Toto at isang nakatatandang Mastura, si Sultan Kudarat Maguindanao Mayor Tukaw Mastura. Kanya-kanya sila ng dahilan kung paano sila nagkahiwalay ng landas. Hindi magandang pamamalakad dito sa kabila. Ayoko din kasi hindi nila pa opisinahin yung aming board member na dalawa. Galing yun sa first district eh. Hindi nila pinapasok sa opisina. Hanggang ngayon, hindi nakakapag-report sa opisina. So, ito na, nagkahiwalay kami kasi lahat yung mga promise niya. I was the campaign manager. Una-una sa lahat na hiningi ko sa kanya, pag nanalo siya, ibalik dito ang Kapitolyo. Mainit ang palitan ng salita ng dalawang kampo, lalo na kapag napag-uusapan ang Maguindanao Massacre. Para sa kalaban ni Governor Toto, ang isyong ito lamang ang kinakapitan ng gobernador para panatilihin ang kanyang popularidad sa probinsya. So here comes a guy, sinakripisyo yung mga tao, kahit na hindi sana ganun, makafile din siya. So what happened? Nagkaroon ng massacre. Sinasabi ng kabila, sinubo ko daw yung hindi ko kailanman isinubo. Hindi ko naisip yun. Kung yun man lang ang daan para maging governor ako, mamarapatin ko hindi na, huwag na. Para hindi buhay na aking asawa. Aking mga kaibigan sa media, lawyers, pati yung mga kapatid. Bagay na binubuelta ni Mangudadato sa pagkwestiyon sa kung ano nga ba ang plataforma ng kanyang kalaban. Mula nung nagkaroon siya ng speeches before the people, wala siyang plataforma eh. Dapat sabihin niya, ano yung natapos niya sa munisipyo niya, ano yung nagawa niya sa munisipyo, napasimento ba niya yung munisipyo niya, yung mga kalsada niya, hindi ba lubog, ano ba yung naipagawa niya sa munisipyo niya, bago siya pumunta sa probinsya. Ang plataforma po natin, unang-una, we would like to support. Gusto namin suportahan yung programa ng Presidente, especially sa peace process dito sa Mindanao po, no? Kung kanya, ang first sa plataforma namin is to push the framework agreement. Sa kabilang banda, kung dating nakalaban sa politika ng mga Mastura mga Ampatuan noong 2010, ngayon ay magkakampi na sila para labanan naman si Mangudadato. Sa Maguindanao, latag ang makinarya ng mga Ampatuan sa maraming posisyon, maliban sa gobernador at vice-gobernador. Para sa kanila, hindi sila dapat ituring na masama. Anila, hindi lahat ng Ampatuan ay may kinalaman sa Maguindanao Massacre. Itong lugar naman po ng mga Ampatuan kung saan may mga kalaban pong nilalagay, alam po namin na gawa ito ng nasa kabila dahil ayaw po nila sa amin. Pero wala po tayong magawa dahil ang Pilipinas naman po is demokrasya. Kaya ina-accept po namin yung ganon. Ganon naman talaga kasi lahat tayo may apelyido We cannot avoid being associated with our surnames, with our family names, to the clan where we belong. Bali, kung merong isang taong gumawa ng masama, doon na lang dapat itutok. Mula sa Maguindanao, Jiggy Manikad, GMA News.